Hey guys! Welcome back to my channel. Or, as we can call it, the Hughes Podcast. Woo! So, I am, as you know me already, I am Jude Hughes of Skinny, or can call me Jude. For today, magtatagalog muna tayo kasi ang aking tatalakayin ay tungkol sa ating teritoryo. Bakit? Kasi isa itong contemporary issue. Isa itong issue na namumuo sa Pilipinas hanggat na yun. Hindi pa ito nasolusyonan. Isa sa mga issue doon ay tungkol sa West Philippine Sea at Spratly Islands. Una ay, kung hindi nyo alam, ang West Philippine Sea ay isang karagatan na nasa west side ng Pilipinas at ito ay naging bahagi na sa tinatawag na China na 9-dash line. Ano ba yun? Ang ating teritoryo ay mahalaga. Mahalaga talaga yan. At kung ating bigyan ng importansya o importance ang ating teritoryo, magiging malawak talaga yan. Magiging mas mataas ang ating ekonomiya kapag ang ating teritoryo ay mas malawak. At iyan ang para bang spark ng interest sa mga ng China, sa mga nagsasakop ng Spratly Islands. Bakit nga ba sinasakop ng China ang Spratly Islands? At bakit nila gusto ito? Kung magbabalibaran muna tayo, ha? Ang unang bansa na kumuha sa Spratly Islands ay ang Vietnam. Ang Vietnam talaga ang pinakauna, hindi ang China, Pilipinas, o ano pang bansa. Kasunod naman yan ay Pilipinas. Ang Pilipinas ay ibinili nila. Simple, may kontrata sila. Meron silang kontrata na sila ay nagbili sa Spratly Islands. Kasi nalaman ito ng Pilipinas mga 1900s pa, mga 1900s above. At nung nalaman nila na ang Vietnam pala ay ang nagsakop muna nito, ibinili nila. Kasunod naman ay ang China o the Republic of China. Ang China ay ipinilit nilang sumakop nito. Nagpilit nilang sumakop ng Spratly Islands. At ang Pilipinas, tayo ng mga Pilipino, ang Pangulo ng Pilipinas ay tumanggi. Kasi may kontrata tayo nakahanda at legal ito. Legal ang kontrata nito. Ang China naman, ang kanilang ebidensya na
ipinahiwatig sa Pilipinas ay ang tinatawag nilang 9-dash line. Ang 9-dash line ay wala talagang mabisang ebidensya kasi ang 9-dash line ay ginawa lang naman yan ng isang pinuno. Para lang siyang isang bata na nagsisining ng kung ano-ano man at parang hindi talaga eligible ang 9-dash line para maging ebidensya na sa kanila talaga ang spot clearance. Pero alam mo ba kung ano ang unfair nun? Kasi nagsimula na sila na magtaguyod ng mga arkitektura sa bansa, sa isla. Hindi naman sa kanila yun, sa atin yun. Atin lang laman ang West Philippine Sea. Nang dahil sa 9-dash line na yan, hindi talaga tayo magkakasundo. Kasi tayo mga Pilipino, alam naman natin na ang China ay isa talaga sa mga pinakamahusay at pinakamagiting na bansa dito. Wala tayong lapit sa China. Kaya tayo nagpapahiwatig ng maayos na ano pang tawag sa linya na pagsasalita. Gusto natin matapos ang isyong ito sa isang maayos na salita at hindi sa labanan kasi alam tayo maduduro lang tayo sa China. Para sa akin lang naman, maayos talaga ang pagsasalita lamang at hindi magkipaglaban. Kasi masisira ang ekonomiya ng ibang bansa. Madadamay ang ibang bansa sa ating gera. Madaming mga buhay ang mawawala sa isang digmaan tungkol lamang sa isang teritoryo. At yan lang lamang ang aking masasabi sa aking podcast. For this solo podcast, again, this is June. Bye! And see you in another Thursday.